Bakit nga ba hindi tugma ang ating paniniwala sa pera? Let's be real. Ang culture natin puno ng money myths at bad financial habits na minana pa natin sa mga ninuno at mga maling paniniwala. Madalas pa nga nadadaan sa mga conversations na sa totoo lang po ay nakakalimit ng growth ha. Ilan sa mga pinakakaraniwan nito ay ang mga linyahang mag-anak ka muna bago ka mag-invest or lagi kang kikita pag ang investments mo ay nasa lupa. Basta mas safe pag ang pera mo ay nasa bangko. Bahala na si Batman at marami pang iba. This is Jung Fernando from Ramfer Financials. Maraming nagtatanong sa amin, paano nga ba talaga yumaman? Well, ang unang hakbang ay hindi naman agad tungkol sa malalaking puhunan o complex na mga strategies. It really starts with your own mindset. Pero hindi rin puro dapat mindset lang tayo. In this video, pag-uusapan po natin ang mga daily habits na pwede po mag-train sa utak natin to think wealth every single day. At higit po sa lahat, how you can translate this to real money sa pamamagitan po ng saving, investing, at pag-increase ng cash flow mo. Stay with me hanggang dulo dahil may isi-share kaming real-life Filipino examples, practical numbers, and a step-by-step routine na kayang-kaya mong gayahin. But before we dive into these 5 habits, pag-uusapan muna natin ang isa sa malaking ugat ng problema, especially for us Pinoys. Sa Pilipinas po kasi, hanggang ngayon, kadalasan ay taboo topic pa rin ang pera. Maraming pamilya ang hindi talaga openly na nag-uusap dito. Ang madalas na naririnig natin ay basta may trabaho ka, okay na yan. Ang importante ay nakakakain ka 3 times a day. Dahil po dito maraming Pilipino ang uninformed, misinformed, or worse, malinformed. This is the very reason why we are often victims of scams, get-rich-quick schemes, at kung ano-anong double your money promises, fake crypto apps o lending na wala pong lisensya. Always remember, if it's too good to be true, malamang scam po yan. Kaya naman, dapat ay maging mapanuri rin po tayo. Kaso ito nga po talaga ang risk if there are no open discussions about money. Kaya, isa sa pinakamahalagang habit ay challenging this culture. Mag-open up ka ng money conversation sa pamilya mo, sa barkada mo, o sa partner mo. Hindi ito dapat nakakahiya. Pera is a life skill. The more we talk about money, the more we learn, and the less likely tayong mabibiktima ng mga scams. If you find it difficult po to start a conversation, pwede ka namang mag-start with simple kwentuhan lamang. The goal is to make money topics less awkward and become normal in the house. And so, let's discuss this even more. Number 1, what are the Filipino realities? Bakit nga ba hindi tugma ang ating paniniwala sa pera? Let's be real. Ang culture natin puno ng money myths at bad financial habits na minana pa natin sa mga ninuno at mga maling paniniwala. Madalas pa nga nadadaan sa mga conversations na sa totoo lang po ay nakakalimit ng growth ha. Ilan sa mga pinakakaraniwan nito ay ang mga linyahang mag-anak ka muna bago ka mag-invest or lagi kang kikita pag ang investments mo ay nasa lupa. Basta mas safe pag ang pera mo ay nasa bangko. Bahala na si Batman at marami pang iba. Ang mga ganitong klaseng linya, parang okay lang ang living paycheck to paycheck. Isa pa sa mga nakasanayan ay ang hiya mindset. Maraming Pilipino ang nahihiyang magtanong tungkol sa pera. Because of this, we easily believe in chismis kaysa sa verified financial education. Kapag may kaibigan o kamag-anak na nagalok ng siguradong kikita ng 30% sa loob ng isang buwan, ay mabilis pa sa alas 4 ang oo natin kaysa mag-research muna. Mas madali tayong maniwala sa maling impormasyon at fake success stories instead of seeking professional advice.
Dagdag pa rito ang show-off mentality. Ito yung ugaling kahit wala pa sa budget gagawin ang lahat para lang makakuha ng latest gadget, bagong kotse o designer bag. Kahit pa iutang natin ito. Ilang beses na nating narinig ang kwento ng kakilala mong bumili ng high-end phone o nagpa-upgrade ng kotse kahit 24 months to pay pa at halos kalahati ng sweldo niya ang uhulog buwan-buwan. The problem really is, pride isn't an asset. Utang ito na may interest. Ang bago mong gamit na nabili, pansamantala lamang ang saya. Pero ang binabayarang utang mo mula rito ay long-term ang stress na dulot sa'yo. But the most devastating of all ay ang bahala na at fatalistic mindset. Yung mga linya bang hindi ko na aasaming yumaman pa. Hanggang dito na lang siguro ako. O, pag oras ko na. Ito ang klase ng mga mindset na parang tahimik na pagsuko. Many Pinoys no longer do long-term plans tulad ng retirement or estate planning or kahit simpleng pagbubuo lamang ng emergency fund. Dahil feeling nila ito ang kanilang kapalaran at wala na rin namang mangyayari kahit magsikap pa sila. Sadly, para bang pinapatalo na nila agad ang kanilang sarili kahit hindi pa naman nagsisimula ang laban. Ang iba imbis na gumawa ng paraan, mas pinipiling maging one-day millionaire pa na whenever they receive their bonuses or may mga biglaang windfall, ay automatic how to spend it agad ang iniisip nila. Kung dapat sana ay gumawa ng kahit anong simpleng hakbang para tulungan din naman natin ang ating mga sarili. Ito ang pinakamapanganib dahil hindi lang pera ang nawawala, but also the hope and discipline we need to improve our financial state. Alam nyo, kapag ikaw mismo ang huminto sa paniniwala na kaya mong umasenso, kahit gaano pa kaganda ang mga opportunities sa paligid mo, you will never see it. Hindi kailangan ng perfect timing or big capital to start What we need is the decision to begin and just be consistent. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi lang pag-save, kundi ang pag-break ng culture ng money silence at pagtigil sa self-defeating beliefs. Simulan mo sa simpleng kwentuhan with family and friends about budgeting, goals, and investments. Set regular money dates with your partner to talk about financial progress and your money goals. Even if it's going to be uncomfortable in the beginning, every open conversation breaks a barrier. Ang bawat maliit na action, like an auto-save setup, having an investment account, ang pagkakaroon ng isang araw na hindi ka gagastos ng impulsive, ay patunay na kaya mong baguhin ang kwento mo. For example, si Maria, a 28 years old call center agent, laging nauubos ang sweldo kasi every family emergency, siya agad ang takbuhan. Pero isang araw, nag-decide siya na mag-auto-save ng 1,500 per cut-off. After 2 years, may pang-down payment na kagad siya sa maliit na kondo na ngayon ay napapaupahan pa niya. Simple habit lang pero life-changing talaga ang resulta. Another example, si Carlo, 35 years old, na mahilig naman sa gadgets. Before, every time there's a new phone that is launched, bili agad. Nung sinimulan niya ang 24-hour rule at cash flow tracking, nabawasan ang impulse buys niya. Now, yung dating perang napupunta sa gadgets lamang, napupunta na sa diversified investments niya. After 3 years, he already has an emergency fund and he is now paying for his own insurance premiums pa. Kung titignan mo, hindi dramatic ang mga ginawa ni Maria at Carlo Wala silang jackpot or instant windfall. Ang binago lang talaga nila ay ang kanilang mindset. Mula po sa mga paniniwalang bahala na o hanggang dito na lang to a more disciplined lifestyle and conscious money decisions. Kaya naman, kung kaya nila, kaya mo rin. Number 2, mindset shift, training your brain for wealth. Pinag-uusapan na din natin ito. Let's start with the foundation, which is your mindset. Ang utak po natin, parang muscle yan. Kung ano ang lagi mong iniisip,
yun ang lumalakas. Kung araw-araw mong sinasabi, wala akong pera, mahirap lang kami, guess what? Ang utak mo rin ay hahanap ng dahilan para manatili ka sa ganitong klase ng sitwasyon. So, the first habit that you should develop is the positive money language. Instead of saying, broke ako, try saying, nag-iipon ako ng pera para sa goals ko, or I'm finding ways to grow my income. Simple shift lang pero napakalaki ng epekto nito. Kapag positive ang language mo, mas nagiging solutions-oriented ka. For example, instead of saying, hindi ko kayang 5,000 na investment napakalaki. Sabihin mo, ano kaya ang pwedeng sideline ko para maipon ko ang 5,000 na yon? Mas na-open ang utak mo to different opportunities. Kasunod nito ay ang gratitude practice. Every morning, before you open your phone, banggitin mo ang 3 bagay na grateful ka. Kahit gaano kaliit ito. It could be very simple. May trabaho ka, may pambayad ka sa kuryente, healthy ka, o may pagkain ka sa lamesa. Bakit ba importante ito? Because gratitude lowers fear and scarcity. Kapag hindi ka takot na mawalan, mas madali mong nakikita ang mga chances to grow your money. Pangatlo, gawin mong habit ang daily money learning. Set aside at least 5 minutes of your day para matuto ka tungkol sa pera. You can watch short videos and read articles o makinig ng podcast. Kung araw-araw mo itong gagawin, imagine after 1 year ay ibang-iba na din ang financial IQ mo. Sa panahon ngayon, knowledge is indeed power at libre lang ito kung talagang gugustuhin mo. Moving on, the next one is number 3, from thinking to doing, turning mindset into action. Tama naman, mindset is great but let's be honest hindi lalaki ang bank account mo kung puro positive mindset ka rin lamang. Kailangan ng execution habits para maging totoo ang plano mo. Let's begin with pay yourself first. Before you even spend, bayaran mo muna ang sarili mo. For example, every payday ay mag-set aside ka na ng auto-transfer papunta sa savings or investment accounts mo. Kahit na 10% lang ng kita mo, automatic mong tanggalin from your main account. Halimbawa, kung 25,000 ang monthly salary mo, 2,500 agad ang ilagay mo sa investment. Hindi mo nang iisipin kung may matitira ba kasi nauna ka nang nag-ipon. Next is the concept, start small, start now. Maraming Pinoy ang naghihintay ng perfect time. Pero alam nyo ba, the best time really is to invest today. Ang dami ng options ngayon. Platforms like Rapfer Online that let you start for as low as 1,000 pesos. Isipin mo kung maglalagay ka lamang ng 1,000 pesos kada buwan, after 12 months, you already have 12,000 pesos. Kung may at least 6% average return ang pag-iinvestan mo dito, pwede nang maging 12,700 or higit pa ito. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Ang kailangan mo ay consistency lamang. One more simple but powerful habit ay ang track your cash flow daily. Every night before you sleep, ilista mo ang gastos mo sa araw na yon. You don't need to use a fancy app kahit na sa notes lang ng phone mo or sulat kamay lang sa papel. For example, coffee, 150, Grab, 180, lunch, 150. Minsan, dun mo kasi lang marirealize na ang dami mo palang nagagastos ng mga maliliit na bagay. Kapag aware ka kasi, ay mas madali kang makakapagbawas at makakapag-redirect ng pera mo papunta sa mga mas makakabuluhang bagay katulad ng investments mo. And of course, don't forget the 24-hour rule for big purchases. Kapag may nakita kang bagong shoes o gadget, don't buy this naman agad. Isulat mo muna at balikan mo after 24 hours. Kung gusto mo pa rin at pasok sa budget mo, saka mo pag-isipan pa. Many times, alam niyo po, mawawala na ang urge at maiiwasan mo ang impulse buying mo. Ito ang isa sa mga simpleng paraan para labanan ang instant gratification na madalas ay sumisira sa ating mga budget. The next one is number 4, growing the gap by increasing your cash flow. Now,
let's talk about the next level, growing the gap between income and expenses. Kahit gaano ka kagaling mag-save, kung maliit lang ang pumapasok na kita, limited pa rin ang pagyaman mo. Para mas lumaki ang naiipon mo at nai-invest, kailangan mo rin naman kasing dagdagan ang income side mo. At ang unang hakbang dito, ang upskill. Halimbawa, kung IT ka, learn a new programming language. If you are an accountant, i-master mo ang Excel automation or data analytics. If you're marketing, explore mo rin ang AI tools or social media ads. Mas mataas ang skill, mas mataas din ang market value mo. Maganda po dito, marami na kasing free courses online like in YouTube, Coursera, and even in TESDA online. Kung makakapaglaan ka ng oras para dito, ay makakaipon ka din ng bagong skills na pwedeng magbukas ng mas malalaking income opportunities for you. Next, maghanap ng side hustles. Marami ngayong extra income opportunities like magbenta sa TikTok, sa Facebook Marketplace, mag-freelance bilang virtual assistant o mag-online tutoring. For example, kung kumikita ka ng 2,000 pesos kada linggo sa sideline, that's an extra 8,000 pesos per month. Kung consistent mo itong mai-invest in an instrument with 8% annual return, after 5 years, pwede na itong umabot sa halos 600,000 pesos. Third, choose income-generating investments. This isn't only about stocks. You can start with mutual funds, REITs, or other dividend-paying assets. For example, may client po kami sa Rampver na naguhulog ng 5,000 pesos kada buwan. Sa isa pong equity fund ang pinili niya. After 5 years, dahil consistent siya at maganda ang lagay ng merkado, umabot na sa 6 digits ang value ng pera niya. At tuloy-tuloy pa rin po itong lumalago at pati na rin ang growth potential nito. Remember, compounding only works if you also start early and stay consistent. And so last but not the least is number 5, which is starting points for every income level. Iba-iba ang sitwasyon natin, kaya iba-iba rin ang starting plan. If you are a minimum wage earner, kahit 50 pesos a day na ipon would already have an impact. After 1 year, may 18,000 pesos ka na agad. Kung middle income ka naman, aim for a 20% savings rate. Kung kumikita ka ng mga 30,000 pesos, at least 6,000 pesos dapat ang napupunta sa savings or investments mo. Kung high income ka, focus on diversification at global exposure naman kasi maganda na ang cash flow mo. Kaya naman, ang next step ay dapat makapag-diversify ka na din ng pera mo sa global funds. Para mas madali, here's a sample routine that you can also adopt. Sa umaga, mag-gratitude practice ka at magbasa ng isang finance article o manood ng 5-minute investment video. Sa lunch break naman, mag-quick check ka ng spending versus budget for the day. After work, maglaan ka ng 10 minutes learning a skill or side hustle tutorial sa YouTube. And then, before you sleep, ilista na ang lahat ng expenses at mag-reflect. Did I grow my wealth today ba? Imagine doing this every day for 1 year. Hindi lang pera ang naiipon mo, nabubuo mo rin ang bagong mindset at disiplina mo. But remember, before you diversify your investments din naman, siguraduhin mo rin munang solid na ang financial foundation mo. And how would you know that it's solid? Unang-una sa lahat, dapat ay may emergency fund ka na at least 3 to 6 months worth your monthly living expenses. Another one is dapat may insurance coverages and healthcare plans ka na. Tandaan, investments can wait, but hospital bills can't. Pangatlo, bayaran muna ang high interest debts mo. Kapag kumpleto na ang foundation mo, ay mas kampante ka na ding makakapag-allocate in mutual funds, in stocks, REITs, or global investments. At dito magsisimula ang totoong wealth building mo. Wealth thinking isn't just about wishing. It is about training your brain and taking action every single day. Start small, change the way you talk about money.
Save automatically, invest consistently, grow your skills, and increase your income. At ang pinakamahalaga sa lahat, let's break the culture of silence about money. Keep in mind, the more we talk about it, the more we learn, the safer we become from scams, and the more confident we grow as investors. Kahit saan ka magsimula, ang mahalaga ay makapagsimula ka ngayon. Remember, think wealth, act daily, and grow consistently. And so, if you're ready to take your first step, check out Rampver Online, where you can open an account for free and start investing. Again, this has been June Fernando saying thank you so much for watching, for your continued support, and we'll see you in our next video. Stay safe and God bless, mga ka-RFF!